Naisip mo na ba kung paano ginawa ang mga kotse sa loob ng sikat na pabrika ng Honda sa Japan? Kung saan may ginagawang bagong kotse bawat minuto at ang mga robot ay gumagana ng perpekto sa mga tao na ang mga nanonood ay natigilan. Napakalaki ng pabrika na ito na mayroon itong ilang kilometro ang haba ng mga assembly line. Sa kung bisan ang mga tao at mga robot na magkasama ay ginagawang ganap na perpekto ang bawat kotse. Ang bawat sulok ng pabrika ay puno ng mga high-tech na makina na ginagawang mas madali at mas mahusay ang paggawa ng tao. Ang mga robot dito ay naghahanda ng isang kumpletong sasakyan sa loob lamang ng ilang oras sa pamamagitan ng pag-angat, pagsali at pag-welding ng malalaking sheet. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang bawat kotse ay ginawa na may eksaktong parehong kalidad na parang ito ay lumabas sa isang makina. Sa video na ito ay ipapakita namin sa iyo kung gaano ka-high-tech ang kapaligiran sa loob ng pabrika na ito, kung paano nagtutulungan ang mga tao at mga robot, at kung gaano katagal lumabas ang isang kumpletong sasakyan. Maniwala ka sa akin, kapag nakita mo kung paano ginawa ang mga kotseng ito, magugulat ka rin. Kaya panoorin ang video hanggang sa dulo dahil bawat segundo ay makakakita ka ng bago na maaaring hindi mo pa nakikita. Bago magpatuloy sa video, mag-subscribe sa channel upang ang mga kagiliw-giliw na video ay unang maka-rating sa iyo. Sa sandaling pumasok ka sa sikat na pabrika ng Honda sa Japan, mararamdaman mo na para kang pumasok sa ibang mundo. May mga makinang sa paligid, malalaking linya at robot na tumatakbo saan man. Napakalaki ng halaman na ito na mahirap makita ang kabuuan sa isang sulyap. Ang pabrika na na kumalat sa mga kilometro ay kamukha ng isang maliit na lungsod. Mayroong iba't ibang mga section dito. Sa isang lugar, mayroong isang tindahan ng mga sheet ng metal. Sa isang lugar, mayroong isang lugar ng hinang. Sa isang lugar, mayroong isang tindahan ng pintura at ang pinakamahabang linya ng pagpupulong. Sa sandaling makapasok ka sa unang pagkakataon, ang tanong na pumapasok sa iyong isip ay kung paano ginagawa ang trabaho sa napakalaking lugar. Ngunit tulad ng nakikita mo, naiintindihan mo na ang bawat section ay gumagana sa lugar nito ng may kumpletong pagpaplano. Ang kapaligiran dito ay napaka-organisado at professional. Ang bawat tao ay sobrang abala sa kanyang trabaho na tila hindi libu-libong tao ang nagtatrabaho dito ng sabay-sabay. Ang bagay na pinakamadarama mo sa loob ng pabrika ay ang kapangyarihan ng teknolohiya. Lahat dito ay tumatakbo sa isang automatiko at preset na sistema. Ang mga robot ay gumagana ng napakalinis at mabilis na parabang naglalaro sila ng isang laro. Ngayon pag-usapan natin kung paano ipinanganak ang isang kotse sa linya ng pagpupulong. Ang linya ng pagpupulong ay nagsisimula sa isang walang laman na chassis, na inilalagay sa isang malaking frame at ilagay sa linya. Ang chassis na ito ay umuusad ng dahan-dahan at ang mga bagong bahagi ay idinaragdag dito sa bawat hakbang. Una sa lahat, ang mga panel ng metal na katawan ay welded. Pagkatapos ay naka-install ang mga bahagi tulad ng mga pinto, bonnet, at dicky. Pagkatapos nito, ang kotse ay ipinadala sa section ng pintura, kung saan ito ay binibigyan ng perpektong tapusin. Sa buong linyang ito, ang mga kotse ay nakatayo sa isang linya ng sunod-sunod at ang mga robot at tao ay nagtutulungan sa bawat isa. Mayroong maraming mga linya dito upang ang trabaho ay maaaring gawin sa maraming mga modelo ng sabay-sabay. May tseke sa bawat hakbang para walang mali. Ang pinakakamanghamanghang bagay ay ang buong linya ay nakasetup sa isang perpektong paraan na hindi kahit isang segundo ay nasasayang. Ito ay isang kahangahangang karanasan sa kanyang sarili upang makita kung paano ang isang walang laman na istruktura ay nagbabago sa isang mahusay na tumatakbong kotse sa loob lamang ng ilang oras. At dito mo naiintindihan kung bakit ang mga kumpanyang tulad ng Honda ay kilala sa buong mundo para sa kanilang kalidad at pagiging maaasahan. Ang bawat bahagi, bawat makina, at bawat tao dito ay nagtutulungan bilang isang koponan upang ang bawat kotse ay lumabas sa pabrika na ganap na perpekto. Koordinasyon ng tao at robot, kombinasyon ng mano-mano at automatikong proseso. Kapag tiningnan mong mabuti ang linya ng pagpupulong sa loob ng pabrika ng Honda,
Ang pinakakawili-wiling bagay na makikita mo ay kung paano nagtutulungan ang mga tao at mga robot sa paggawa ng kotse. Ang buong sistema dito ay idinisenyo sa paraang ang ilang mga gawain ay ganap na pinangangasiwaan ng mga robot at sa ilang mga lugar ang pinong ugnayan ng mga tao ay kinakailangan. Sa katunayan, ang koordinasyong ito ng mga robot at tao ang tunay na lakas ng Honda. Una sa lahat, pag-usapan natin ang mga hakbang na iyon na ganap na hinahawakan ng mga robot. Ang welding work, pag-angat ng mga metal sheet, pagsali sa frame, pag-ayos ng mga pinto. Lahat ng mga gawaing ito ay ginagawa ng mga robot ng napakalinis at mabilis. Ang malalaking robotic arm ay nagbubuhat ng mga metal sheet na may napakatumpak na paggalaw. Ilagay ang mga ito sa tamang lugar at hinangin ang mga ito ng mga spark na lumilipad. Halos imposible para sa mga tao na gawin ang ganoong kabilis at tumpak na gawain, lalo na sa body shop, kung saan ang buong istruktura ng kotse ay itinayo. Ang mga robot ay pinagsama ang mga bahagi ng metal sa sobrang bilis at lakas na ang nanonood ay natigilan. Ang gawaing pagpipinta ay automatiko din sa isang malaking lawak. Ayam ga malalaking robot sa pag-spray at naglalagay ng pintura sa kotse sa isang napakapantay at manipis na layer. Ngunit ang lahat ay hindi natitira sa mga robot na nag-iisa. Mayroong maraming mga bahagi kung saan ang pinong hawakan ng mga tao ay napakahalaga, tulad ng panloob na trabaho, pag-ayos ng dashboard, pag-install ng mga upuan, pag-check ng mga kable, pag-install ng mga airbag, maliliit na kabit, at pag-tune. Sa lahat ng gawaing ito, ginagamit ng mga tao ang kanilang karunungan at karanasan. Minsan ang mga mata ng tao ang pinakamaaasahan para sa pagdedetalye at inspection. Sinusuri ang makina ng bawat kotse, pagsubok sa pagmamaneho, pakiramdam ang pintura na natapos gamit ang mga kamay. Lahat ng ito ay ginagawa ng mga tao. Dito mo malinaw na makikita kung gaano kahusay ang kompetisyon sa pagitan ng bilis ng mga robot at ng pagiging perpekto ng mga tao. Gumagana ang mga robot kung saan kinakailangan ang lakas, bilis, at eksaktong parehong paggalaw, at gumagana ang mga tao kung saan kailangan ang kaunting utak, karanasan, at katumpakan. Ito ang dahilan kung bakit nakakakuha ka ng katumpakan na tulad ng makina, pati na rin ang pagiging perpekto ng tao sa bawat kotse ng Honda. Sa pagkikitap sa koordinasyong ito, tila may isang orkestra kung saan ang bawat instrumento ay tumutugtog sa tamang lugar. At ito ang dahilan kung bakit ang bawat sasakyan na lumalabas dito ay isang obra maestra sa sarili. Welding at ang body shop. Paano nagiging kotse ang mga piraso ng bakal? Ang tunay na salamangka sa pabrika ng Honda ay nagsisimula sa body shop, kung saan ang malalaking piraso ng bakal ay nagsasama-sama upang kunin ang hugis ng isang kotse. Dito mo unang makikita ang malalakas at mabibilis na robot na ang mahahabang braso ay nakaangat, yumuko, at sumasali sa mga metal sheet nang hindi humihinto o napapagod. Sa bahaging ito ng pabrika, ang mga malalaking metal sheet ay inilalagay sa paligid na unti-unting sumusulong sa linya ng pagpupulong at nagiging katawan ng kotse. Ang bawat robot ay gumagana ng napakalinis ayon sa isang paunang na-program na pattern na ang bawat welding ay perpektong pantay. Ang pag-angat na makapal na mga sheet at paglalagay ng mga ito sa frame, paggawa ng espasyo para sa mga pinto, at pagsali sa iba't ibang bahagi, lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng ilang segundo. Ang pinakakagiliw-giliw na eksena ay ang hinang. Sa sandaling ilagay ng robot ang mga braso nito sa metal joint, magsisimulang lumipad mula doon ang mga spark. Mayroong isang shower ng asul at dilaw na sparks mula sa lahat ng panig. Ngunit ang trabaho ay nakumpleto sa isang segundo. Ang bawat kasukasuan ay napakalakas at tumpak na ang pundasyon ng lakas ng kotse ay inilatag mula dito. Napakakaunting panghihimasok ng tao sa buong prosesong ito. Sa ilang lugar lang ay may mga nakatayong inspektor na nagbabantay sa bawat hakbang upang matiyak na walang pagkakamaling nagagawa. Kapag ang katawan ay ganap na handa, ito ay ipinadala sa susunod na yugto. Ibig sabihin, ang tindahan ng pintura. Dito nakuha ng kotse ang tunay na pagkakakilanlan nito. Iyon ay ang kulay nito. Bago pumunta sa tindahan ng pintura,
Ang katawan ay ganap na nililinis upang walang kahit isang butil ng alikabok dito. Sinasala din ang hangin sa bahaging ito ng pabrika upang hindi makarating dito ang alikabok at dumi na nagbumula sa labas. Pagkatapos ang isang layer ng panimulang aklat ay unang inilapat sa kotse upang ang kulay ay maaaring dumikit ng maayos. Pagkatapos nito, inilapat ang isang base coat at pagkatapos ay isang malinaw na coat na ginagawang ganap na makintab at protektado ang kotse. Pagkatapos ng bawat layer, ito ay tuyo sa isang special na oven upang ang pintura ay ganap na pantay at malakas. Ang gawaing pagpipinta ay ganap ding ipinasa sa mga robot. Ang mga robot na nilagyan ng malalaking spray gun ay pinipintura ang bawat sulok ng kotse sa parehong bilis at distansya. Sinusuri lamang ng mga tao ang kalidad dito upang makita kung mayroong anumang mga patch o mga depekto. Ito ang dahilan kung bakit ang kulay ng bawat kotse ng Honda ay mukhang pantay na makintab at perpekto. Ang body shop at paint shop ay magkasamang nagbabago ng isang bakal na istruktura sa isang mahusay na kotse. Kung saan kanina ay mga metal sheet lamang, ngayon ay handa na ang isang malakas at magandang kotse. Pag-ayos sa loob at pagsubok, ginagawa itong perpekto mula sa loob. Kapag ang istruktura ng isang kotse ay handa na sa pabrika ng Honda, ang katawan ay pininturahan at dumating sa linya. Pagkatapos ay magsisimula ang susunod na mahalaga at kawili-wiling hakbang, panloob na angkop at pagsubok. Ito ay kung saan ang kotse ay binibigyan ng lahat ng mga bagay mula sa loob na ginagawa itong mamaneho at komportable din. Ang prosesong ito ay lubhang kawili-wiling panoorin dahil ang lahat ay nilagyan ng maingat, isa-isa at pagkatapos ng kumpletong inspection. Una sa lahat, ang base na istruktura ng kotse ay nasa loob at nakatayo sa linya. Pagkatapos nito, ang mga kable ay inilatag muna sa sahig. Iyok mga makapal na kable, maliliit na kawad. Mga connector ay inihanda ng miga na maingat na inilalagay ng mga kamay ng tao sa mga itinalagang lugar. Ang gawain ng mga kable ay ganap na nasa mga kamay ng mga tao dahil kahit malit na pagkakamali ay maaring magdulot ng mga problema sa ibang pagkakataon. Pagkatapos i-fit ang bawat wire, sinusuri din ito ng mga makina upang makita kung gumagana ng maayos ang lahat o hindi. Pagkatapos nito ay ang turn ng pag-ayos ng mga upuan. Ang mga upuan sa harap at likuran ay dumating sa pabrika sa isang handa na kondisyon. Binubuhat sila ng mga robot at inilalagay sa tamang lugar. At hinihigpitan ng mga tao ang mga bolts at ginagawang mahigpit ang mga ito. Ang mga seatbelt ay nilagyan din dito. At ang airbag system ay konektado din sa mga upuan. Pagkatapos ng mga upuan, naka-install ang panel ng instrumento, GE dashboard. Asolman ni bagay lads ang speedometer, screen. Aircon controls ay nilagyan na nito. Maingat itong ipinasok sa kotse at nilagyan. Pagkatapos ay naka-install ang maliliit na bagay tulad ng manibela, gear lever, handbrake, floor mat, panel ng pinto, at trim. Ang lahat ng mga bagay na ito ng magkasama ay ginagawang perpekto ang kotse mula sa loob. Ang mga inspector, ang kalidad ay nakatayo sa bawat hakbang at tinitingnan kung ang bawat tornilyo ay maayos na naka-install. Ang mga upuan ay hindi gumagalaw. Ang mga cable ay hindi maluwag. Kapag ang interior ay ganap na handa, pagkatapos ay ang kotse ay aalisin sa linya at dadalhin sa lugar ng pagsubok. Dito maraming uri ng pagsubok ang ginagawa dito. Tulad ng kung bukas ang bawat ilaw o hindi, tumutunog man ang busina o hindi, gumagana ng maayos ang screen ng dashboard, kung aktibo o hindi ang mga airbag, at kung nakalock ng maayos o hindi ang mga seatbelt. Ang ilang mga kotse ay pinaandar din sa mga roller at preno, and ang acceleration ay nasubok. Ang buong prosesong ito ay tila napakakalma at sistematiko. Ang mga tao at mga makina ay sama-samang sinusuri ang lahat ng mahigpit na ang bawat kotse na lumalabas ay ganap na perpekto. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kotse ng Honda ay hindi lamang malakas ngunit mukhang mahusay at maaasahan mula sa loob. Ang hakbang na ito ng interior fitting at testing ay nagbibigay sa kotse ng finishing touch na ginagawa itong roadworthy. Ang pagiging perpekto na ito ay ang pinakamalaking pagkakakilanlan ng Honda. Kapag ang isang kotse ay ganap na handa sa pabrika ng Honda, katawan, pintura, interior, lahat ay inilagay sa lugar at ang buong kotse ay handa ng tumakbo sa kalsada.
Pagkatapos ay maunawaan na ang trabaho ay hindi pa tapos. Sa halip, ang pinakamahalagang bahagi ay nagsisimula dito na tinatawag na Quality Control at Testing Area. Ito ang hakbang na nagsisiguro na ang kotse ay hindi nagdudulot ng anumang uri ng problema sa customer pagkatapos umalis sa pabrika. Sa sandaling makalabas ang sasakyan sa linya ng pagpupulong, dadalhin muna ito sa isang malaking parang bulwagan na lugar kung saan maraming inspektor ang nakatayo sa isang linya. Narito ang kotse ay nasuri mula sa lahat ng panig. May gasgas ba sa pintura? Nakasara ba ang mga pinto ng maayos o hindi? Gumagana ba ng maayos o hindi ang lahat ng ilaw? Indicator. At busina. Pagpasok sa loob, pati ang mga seatbelt at dashboard screen ay sinubok. Maging ang mga glass pane ng sasakyan ay sinusuri kung magkasya silang lahat o hindi. Pagkatapos nito, dadalhin ang kotse sa track ng pagsubok. Ngayon ay dapat mong iniisip na kapag ang lahat ay nasuri na sa track. Kung gayon, bakit imaneho ang kotse sa track? Sa totoo lang, ang tunay na pagsubok ay ginagawa sa kalsada. Sa track, ang kotse ay pinaandar sa maraming iba't ibang mga uri ng mga ibabaw. Ganap na patag na kalsada, magaspang na kalsada, matalim na pagliko, mga linya ng paglabag. Dito pinapatakbo ng driver ang kotse at sinusuri ang suspension, braking, acceleration, at steering control nito. Habang tumatakbo ang kotse sa track, napapansin ng mga inspektor kung may kakaibang tunog. Maayos ba ang pagbabago ng mga gears o hindi? Nakahawak ba ng maayos ang preno? Kahit na ang taong nakaupo sa kotse ay hindi natitinag, kung ang anumang kakulangan ay natagpuan, pagkatapos ay ibabalik ang kotse. At may sapos ng pagkumpuni, ito ay muling nasubok. At alid ay ang pinakamahalagang bagay para sa Honda. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming oras at atensyon ang ibinibigay sa bawat sasakyan. Walang sasakyan na lumabas ng hindi pumasa sa pagsubok. Ito ang dahilan kung bakit nagtitiwala ang mga tao sa mga kotse ng Honda na tatakbo sila ng maraming taon nang walang anumang reklamo. Sa pagtingin sa control sa kalidad at lugar ng pagsubok, nauunawaan na ang paggawa ng isang kotse ay hindi lamang tungkol sa pag-assemble ng mga bahagi. Ngunit ito ay pantay na mahalaga upang gawin itong maasahan sa lahat ng mga pangyayari. At ito ang dahilan kung bakit kilala ang Honda sa kalidad nito sa buong mundo. Ito ang huling yugto na ginagawang perpekto ang bawat kotse at ihahatid ito sa customer. Gaano karaming oras ang kinakailangan upang makagawa ng isang kotse? Kapag nakakita ka ng isang kotse na ginagawa sa loob ng pabrika ng Honda sa Japan, ang pinakamalaking tanong na papasok sa iyong isipan ay kung gaano katagal ang aabutin upang ganap na makagawa ng ganoong kalaking kotse. Sa totoo lang, ang buong proseso ng produksyon ng Honda ay napakaganda at organisado na nangangailangan ng average na 15 hanggang 18 oras para ganap na maging handa ang isang kotse dito. Ayon ay, ang chassis kung saan magsisimula ang trabaho sa umaga ay ganap na handa sa gabi at handa na para sa pagsubok. Libu-libong sasakyan ang ginagawa at inilalabas sa pabrika araw-araw. Ayon sa istatistika, humigit kumulang 900 hanggang 1,000 sasakyan ang ginagawa at inilalabas sa isang malaking pabrika ng Honda araw-araw. Ito ay patunay na ang bawat segundo ay mahalaga dito at walang kapabayaan kahit saan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga taong nagtatrabaho sa pabrika na ito. Libu-libong tao ang nagtatrabaho sa pabrika ng Honda na ito. Sa ilang pabrika, mahigit 5,000 katao ang sabay-sabay na nagtatrabaho sa iba't ibang seksyon. Dito, 3 shift ang trabaho ng mga tao upang magpatuloy ang produksyon araw at gabi. Ang unang shift ay mula umaga hanggang tanghali. Ang pangalawa mula tanghali hanggang gabi. At ang pangatlo sa buong gabi. Ang bawat shift ay may iba't ibang mga koponan na gumaganap ng kanilang mga responsibilidad. Very professional ang mindset ng mga taong nagtatrabaho dito. Alam ng bawat tao ang kanyang tungkulin at ginagawa ito ng buong pagsusumikap. Ang iba ay eksperto sa welding, ang iba sa wiring, ang iba sa testing. At ang pinakamahalagang bagay ay ginagawa ng mga tao dito ang kanilang trabaho, hindi lamang bilang isang trabaho, ngunit bilang isang responsibilidad. Ito ang dahilan na sa kabila ng pagiging napakalaking pabrika, walang anumang pagmamadali o kaguluhan sa gawain dito. Pinapatakbo ng mga tao dito ang buong pabrika sa kanilang pagsusumikap at disiplina. Libu-libong sasakyan ang ginagawa araw-araw, at bawat kotse ay may bahagi ng kanilang pagsusumikap.
Tinitiyak ng mga taong ito na ang bawat kotse na nakakarating sa customer ay walang mga depekto. Ang halaga ng oras ay lubos na nauunawaan sa pabrika ng Honda na ito. Ang bawat segundo ay binibilang dito at ginagampanan ng bawat tao ang kanyang responsibilidad ng buong katapatan. At ito ang dahilan kung bakit ang mga kotse ng Honda ay ginawa sa oras at kilala sa kanilang kalidad sa buong mundo. Hindi lamang mga sasakyan ang ginawa sa pabrika na ito, ngunit isang modelo ng pagsusumikap, disiplina, at pagtitiwala ay nilikha din. Magtrabaho sa pagbabago at bagong teknolohiya. Ang pabrika ng Honda sa Japan ay hindi lamang isang lugar para gumawa ng mga sasakyan, ngunit maaari mo ring tawaging isang lab na humuhubog sa kinabukasan ng mga kotse. Dito, kung gaano karaming pagsusumikap ang ginagawa sa produksyon araw-araw, kung gaano karaming pagsisikap ang ginagawa sa pananaliksik at pag-unlad. R&D. Mayroong isang hiwalay na section sa pabrika na ito kung saan ang mga inhinyero at nagadisenyo ay nagtatrabaho araw at gabi sa mga bagong teknolohiya at tampok. Ang kanilang layunin ay ang mga paparating na sasakyan ay dapat maging mas matalino, mas ligtas, at eco-friendly kaysa dati. Dito makikita mo ang maraming mga inhinyero na naghahanda ng mga 3D na modelo sa computer habang ang ilang mga tao ay makikitang sumusubok ng mga bagong bahagi ng makina. May nagsasaliksik ng bagong teknolohiya ng baterya habang may nagdidisenyo ng mga bagong feature para mapahusay ang karanasan ng user sa loob ng kotse. Ang mga kotse ng Honda ay kilala sa kanilang pagpipino at pagiging maasahan. At ang dahilan nito ay ang pagbabagong ito. Maraming mga prototype ang ginawa dito na paulit-ulit na sinusubok. Kapag napatunayang practical ang isang bagong ideya, saka lang ito kasama sa linya ng production. Ang layunin ng Honda ay hindi lamang magbenta ng mga kotse, ngunit upang gawing mas magandang karanasan ang bawat kotse para sa customer. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga sasakyang paparating dito ay puno ng bagong teknolohiya, gaya ng mga hybrid na makina, advanced na feature sa kaligtasan, automatikong tulong sa pagmamaneho, at matalinong connection. Ito ang paraan ng R&D dito. Patuloy na pagbutihin ang maliliit na bagay upang maiwasan ang malalaking problema. Ngayon pag-usapan natin ang mga sikat na kotse na ginawa sa pabrika na ito. Maraming sikat na modelo ng Honda ang ginawa dito, na kinabibilangan ng mga pangalan tulad ng Honda Civic, Honda Accord, Honda Fit, Jazz, at CR-V. Ang bawat isa sa mga kotse na ito ay may sariling espesyalidad. Sikat ang Civic sa mga kabataan dahil sa nakaistilong disenyo nito. Ang Accord ay may kasamang mas malaking laki at marangyang feature. Kaya mas gusto ito ng pamilya at mga professional na tao. Ang Honda Fit IY Jazz ay sikat sa pagiging compact at mataas na mileage nito. Habang ang CR-V ay nagustuhan sa segment ng SUV para sa lakas at komportableng biyahe. Ang pinakamalaking dahilan para magustuhan ang mga kotseng ito ay ang mga ito ay may combination ng estilo, kaginhawahan, teknolohiya, at pagiging maaasahan na bihirang makita sa ibang kumpanya. Ang bawat maliit na bahagi ng bawat modelo ay inihanda dito ng may mahusay, nakatumpakan at pansin upang walang depekto dito pagkatapos maabot ang customer. Hindi lamang ang mga sasakyan ngayon ay ginawa sa pabrika ng Honda, ngunit ang mga paghahanda para bukas ay ginagawa din dito. Ito ang dahilan na pagkatapos mong makita ang pabrika na ito, napagtanto mo na ang paggawa ng kotse ay hindi lamang isang proseso, ngunit isang sining na patuloy na pinapabuti. Ang pagbabago at pagsusumikap na ito ay nagpapaiba sa Honda sa ibang mga kumpanya. Ang pabrika ng Honda ay hindi lamang nangunguna sa paggawa ng mga sasakyan, ngunit isa ring magandang halimbawa sa pangangalaga sa kapaligiran. Sa kabila ng pagiging napakalaking pabrika, buong pag-iingat dito na walang pinsala sa nakapaligid na hangin, tubig, at lupa. Ang Honda ay palaging naniniwala na kung ang paggawa ng mga kotse ay nakakapinsala sa mundo, kung gayon ang ating pag-unlad ay walang kahulugan. Sa ganitong pag-iisip, ginawang eco-friendly ang pabrika na ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pagtitipid ng tubig. Malaki ang kailangan ng tubig sa pabrika, lalo na sa pagpipinta at mga sistema ng paglamig. Pero bawal maubos ang tubig dito.
Ang tubig na ginamit dito ay nililinis at muling ginagamit sa ibang bahagi ng pabrika. Ang sistema ng pag-ani ng tubig ulan ay na-install din sa maraming lugar upang ang tubig ulan ay makolekta at magamit. Ngayon ay pinag-uusapan ang tungkol sa pagkonsumo ng kuryente. Ito ay ginagawa din ng maingat. Mayroong malalaking solar panel na naka-install sa mga bubong ng pabrika na bumubuo ng kuryente sa malaking lawak. Ang mga makina na nangangailangan ng mas maraming kuryente ay pinapatakbo gamit ang espesyal na teknolohiya sa paraang mas kaunting kuryente ang ginagamit. Maging ang ilaw sa loob ng pabrika ay tumatakbo sa LED para makatipid ng kuryente. Malaki rin ang focus ng Honda sa pamamahala ng basura, als mga piraso ng metal. Nalalabi sa pintura o plastic na lumalabas habang gumagawa ng sasakyan ay hindi itinatapon. Ang mga ito ay hiwalay at maaaring ni-recycle o ginagamit sa ibang lugar. Hindi lamang nito pinapanatili ang kalinisan ng pabrika, ngunit binabawasan din nito ang mga basurang pumipinsala sa kapaligiran. Sa pangkalahatan, ang pabrika ng Honda na ito ay nagpapatunay na ang pagkakaroon ng isang malaking halaman ay hindi nangangahulugan na dapat kang gumulo sa kalikasan. Sa tamang pagpaplano at teknolohiya, makakagawa ka ng mga sasakyan habang inaalagaan ang lupa. Ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ang berdeng pabrika ng Honda sa buong mundo. Upang maging unang makakita ng mga kawili-wili at nagbibigay kaalaman na mga video, mag-subscribe sa aming channel.